Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. For today's video ay pag-uusapan po natin ang puspusang ginagawa ng DepEd sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at dekalidad na edukasyon. Sa mga susunod na mga taon ay mararamdaman na natin ang mga reformang ginagawa ng DepEd para sa pagsasaayos ng kalagayan at pagpapayabong ng mga batang Pilipino. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. DepEd presents reforms for matatag basic education, ipinablish ni Wilnard Bacelonia sa Philippine News Agency. Maynila, determinado ang kagawaran ng edukasyon na magbigay ng mataas na kalidad na basic education sa bawat mag-aaral na Pilipino, kahit sa mga lugar na malayo at hindi gaanong madalas na napupuntahan. Sa kabila ng mga hamon, nagtagumpay ang ahensya na ipatupad ang mga reforma sa loob ng ahensya at sa buong sektor ng batayang edukasyon ngayong taon. Noong Enero, pinangunahan ni Pangalawang Pangulo at Kalihim ng Edukasyon na si Sara Z. Duterte ang pagsusulong ng matatag na agenda upang gawing relevant ang kurikulum at makabuo ng mga competitive, handang magtrabaho, aktibo, at responsable na mamamayan. Kumilos upang mapabilis ang paghahatid ng mga pasilidad at serbisyong pang-edukasyon, pangalagaan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsusulong ng kanilang kagalingan, inclusive education, at positibong kapaligiran sa pag-aaral, at suportahan ang mga guro para sa mas mahusay na pagganap. Alam natin na magiging mahirap ang daan, ngunit malinaw ang ating direksyon. Alam natin na malalaki ang mga hamon, ngunit tayo ay matibay. Malalampasan natin, ani Duterte sa paghahatid ng DepEd 2023 Basic Education Report. Kabilang sa mga reforma ang paglikha ng procurement strand sa DepEd para sa mas mabilis na paghahatid ng mga serbisyong pang-edukasyon at learning resources. Samantalang nilikha rin ang School and Infrastructure Facilities Strand upang tutukan ang mga kakulangan sa mga silid-aralan at iba pang pasilidad. Para sa taong ito, nagawa ng DepEd na itayo ang 2,201 na bagong silid-aralan at 880 na pasilidad para sa kalusugan. Isinasaayos din ang kabuoang 1,274 na silid-aralan. Nakumpleto rin ng ahensya ang 45 na last mile school classrooms habang may iba pa na kasalukuyang itinatayo. Nilikha ng DepEd ang Last Mile Schools program upang tugunan ang mga kakulangan sa mga resources at pasilidad ng mga paaralan na nasa geographically isolated at disadvantaged na mga lugar. Sa layunin nitong magbigay ng internet connectivity sa mga pampublikong paaralan, mayroon 25 na paaralan na napili para magkaroon ng kanilang sariling Starlink connection habang 2,000 na paaralan ay mayroon ng satellite connectivity. Dumating ang serbisyong Starlink sa Pilipinas noong Pebrero 2023. Nagsimula rin ang DepEd sa pagbili ng Digital Education Learning Carts o Computer Labs on Wheels na may mga laptop, hard drive, charging carts, at smart TV. Sa ilalim ng matatag agenda, inilunsad ang matatag curriculum noong Agosto upang bawasan ang kasalukuyang K-12 curriculum ng 70%. Ang kurikulum na ito ay nakatuon sa fundamental, literacy, at numeracy na mga kasanayan ng mga mag-aaral sa kanilang unang taon sa basic education. Pursuing these reforms has been marked by foresight and demonstrated DepEd's desire to change the learning landscape of the Philippines for the sake of the future of our learners, sabi ni Duterte sa launching. Pagkatapos ng pagsusuri, agad na isinagawa ng DepEd ang pilot implementation ng kurikulum sa 35 na paaralan sa mga Rehiyon 1, 2, 7, 12, Cordillera Administrative Region, Caraga, at National Capital Region. Upang tiyakin ang mabilis na pag-ahon mula sa epekto ng pandemya sa edukasyon, itinatag ang National Learning Camp na ngayon ay isasagawa taon-taon. Nilikha rin ng DepEd ang Learner Rights and Protection Office at Learners Telesafe Contact Center Helpline upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at tugunan ang kanilang mga alalahanin kaugnay ng anumang uri ng pang-aabuso. Ngayong taon, matagumpay na naganap ang unang palarong pambansa na in-person, pagkatapos ng pandemya sa Marikina City, pati na rin ang Learners, Convergence at National Schools Press Conference, at National Festival of Talents.
Sa deliberasyon ng budget para sa 2024, isinusulong ni Duterte ang karagdagang pondo para sa school-based feeding program ng kagawaran upang palawigan ang bilang ng feeding days para sa mga mag-aaral. Sa pakikipagtulungan sa go-negosyo, magkakaroon ng sariling mga hardin ang mga paaralan kung saan maaaring anihin ng mga mag-aaral at dalhin sa kanilang mga pamilya. Sa simula ng pag-hire ng administrative personnel, layunin ng DepEd na maglabas ng mga guidelines sa pagbabawas at pagtatanggal sa mga guro ng mga administrative tasks bago matapos ang taon upang mapagtuunan nila ng pansin ang kanilang pagtuturo. Pinalakas din ng DepEd ang kanilang pakikipagtulungan sa Government Service Insurance System sa pamamagitan ng isang kasunduan na nagbibigay ng mga express lanes na eksklusibo para sa mga kawani ng DepEd, karagdagang account officers, personal accident insurance, at pagsisimula ng taunang dialogo sa pagitan ng dalawang ahensyang pampubliko. Sa isang kamakailang pahayag, tiniyak ni Duterte na kinakaharap ng kagawaran ang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas, ayon sa mga kamakailang resulta ng Program for International Student Assessment 2022. Ayon sa kanya, ang resulta ng internasyonal na pagsusuri ay nagbigay sa kanila ng mahahalagang ideya sa mga kahinaan at kalakasan ng sistema ng edukasyon ng bansa. Tinaguyod namin ang matatag curriculum, ipinatupad ang pambansang programa sa pagbasa, matematika, at agham, nagsimula ng Catch-up Fridays para sa mga mag-aaral at guro, pinalawak ang career progression ng mga guro, itinaguyod ang transparent educational programs and practices, at nagsimula ng digitalisasyon sa aming mga paaralan, ani Duterte. Isa lamang ang hangad nating lahat. Siguraduhing naaabot ng bawat batang Pilipino, kahit sa pinakamalalayong parte man ng bansa, ang kalidad ng edukasyong nararapat para sa kanila. Malayo pa ang ating biyahe. Ganun pa man, sa isang taong paglalakbay ngayong 2023, sa kabila ng mga tulay at pagsubok na kailangang tawirin at mga unos na dumating, nasimulan na nating tahakin ang daan tungo sa ating adhikain. Matatag tayong kumikilos sa tinaharap ang mga hamon ng pagkakataon at patuloy na naglakbay upang maabot ang isang panatag at matatag na kinabukasan. Sa biyaheng ito, gusto nating ligtas sa ating mga guro, may maaayos na trabaho at makapag-focus sa pagtuturo. Patid natin ang sangkatutak na administrative task na pinapasa sa kanilang mga bagong bayani. Kaya naman, sinisikap nating mailabas bago matapos ang taon ang guidelines para sa removal ng administrative task ng mga guro. Nagsimula na rin ang DepEd sa pag-hire ng mga administrative personnel na siyang gagawa ng mga administrative tasks sa ating mga paaralan. Ma'am. Sir, dinig namin ang inyong mahinahin. Kaya naman nakipagtulungan tayo sa GSIS para mabigyan ng express lanes at dedikadong account officers ang mga DepEd personnel. Nagbigay din ang DepEd ng GSIS Personal Accident Insurance kung saan maaaring makakuha ng accidental death or dismemberment hanggang 100,000 at medical reimbursement feature for accident-related injuries na hanggang 30,000 ang mga kawani na makaiibsan sa mga gastusing hatid ng work o non-work-related accidents. Maaasahan ng mga guro na walang preno ang DepEd sa pagkalap ng mga karagdagang tulong at benepisyo, pinansyal man o hindi. May mga lubak man sa daan, patuloy pa ring tatahaki ng mga tulay ng hamon tungo sa ating mga pangarap. Malayo pa ang biyahe, subalit hindi tayo hihinto hanggang sa maihatid sa bawat pamilyang Pilipino ang isang edukasyong matatag.